Good morning, andito po tayo ngayon sa Mindanao Avenue ulit. Siyempre, dito pa lagi tayo dumadaan. Kaya so ano lang, for today's video, tungkol sa lead acid versus lithium. Wow. Yes, there's difference, no? Kasi investment naman po yung lithium, pero yes, not all can afford, no? So yung capacity lang depende sa capacity ng tao lagi po yan eh. So kung ito lang kaya ko, then maximize my resources, di ba? Yes. Kung ano yung kaya. So kung tingin mo medyo gusto mong i-share na talagang dito ka na sa lithium, okay lang po yun. We respect naman po kung ano po yung capacity ng Nothing against dun sa mga nakita ko lang po sa usapan to, no. I am not mentioning any names, no. Basta ang atin lang po sabi ko nga sa inyo, kung kaya naman po ng mga tao talaga bumili lahat ng maayos, maganda, bakit hindi, di ba? Pero kung kung sakto-sakto lang po tayo. Actually ako, lead acid pa rin po ako kung tutusin, kung hindi po ako nakakuha ng second hand eh. Kasi medyo mabigat naman po talaga. Pero totoo po yun, once na nakapag-lithium ka, ang sarap po, ang dami pong advantage, no? Hindi ka din basta-basta mapupuyat. Kasi uurasan mo. Dito, anytime Andy. Yun po yung difference. Maganda po talaga naka-lithium, pero maganda rin po talaga yung presyo. So para ka pong umorder ng yan ng pinakamahal na burger, pero kaya ko naman mabusog sa buy one take one, di ba? Yun lang po yun. So bahala na po kayo, wala po akong pinapakita dito sa video, nagkikwento lang po ako. Kung may napapansin po kayo sa harapan ko, bahala po kayo. Nawala. Ayun, nandun na. Ang galing. Ayun, so hindi ko na mention kung ano yung mga pwedeng mapansin ninyo. Kayo na po mag-hanap ng mali. Ganyan naman po ang mga magaling maghanap ng mali. So yun, guys, reminder, no? Actually dalawa yung event natin na naimbitahan tayo. So pinag-i-invite na rin naman ako. So kaya i-invite ko kayo, kasi ako hindi talaga ako nag-i-invite kung hindi naman ako talaga yung sinabihan, no? Parang sana lang po yan sa birthday yan. Hindi ka naman in-invite ka tapos nagsama ka pa, di ba? Pero binigyan tayo ng go signal, mag-invite tayo. Yes! Hindi din ako pumupunta talaga hanggat hindi ako ini-invite. Hindi po suplado yon. Respect po sa budget ng mga tao yon. Di ba? So yun. So ito po yung event natin on October 24 to 26. Actually 25 ako nandun. SMX MOA, yung Electric Vehicle Association of the Philippines, ay nandoon po. May mga display po doon ng mga electric vehicles. So marami kayong makikita doon na iba't ibang klaseng electric vehicle. Wow. And then next, sa SMX MOA po yun mga gagawin, no? So kita-kits po tayo doon. Sana makasama natin yung mga naka WSP. Wow. So saglit po kayo doon. Then also yung October 30. Yan, October 30, kita-kits po tayo sa Robinsons Novaliches, no? Meron din po tayong konting paraffle doon. Sila na po yung magme-mention kung ano po yung ipaparaffle. Wow. And then I'm not sure kung lahat po, no, pagka nagpalista po sa akin, I'm not sure kung lahat mabibigyan. May freebies tayong konti. So yun po yun. Kaya sama na lang po kayo. Wala po kayong puhunan, nag-charge lang kayo, at tingnan natin baka pwede kayo makicharge pa rin doon.
para sa medyo may kalayuan, ano. So yun, so kita-kits po tayo. Bumabaybay pa rin po tayo dito, medyo mabagal, matraffic at mainit, no? Mainit po yung panahon ngayon. Kahapon ulan po ng ulan. Ayan ang maling-mali, tignan nyo po yung ano, magkakanan po kayo, dapat doon po kayo sa side na yon. Tignan nyo po, pati ako nandito sa gitna. Although tatakbo tayo sa bayan, tignan nyo po yung katabi ko. Yes! So ayan, takbo natin 40-41. Ayan, pwestuhan po. Pag alam nyo po may yun, ano dyan, lumili ko, dito kayo. Ngayon dito may liko dito, tignan nyo po may pupunta rito. So bukas po ulit tayo dito kasi kumakanan sila. So pagka nandun ka, iipit ka doon, di ba? So dito po may U-turn po ulit dyan. May U-turn dyan. Ayan, nakalagay dyan. Ayun, no? Na ang karatula. So dito na po tayo. Medyo gigit na tayo. Kaya sabi nila, hindi naman porket ano, lagi ka nasa bike lane. Kaya nga kailangan niyo po sumunod sa ano, sa tamang speed. Yes! Para po makasabay po dito sa highway. Again, hindi po porket may lisensya po kayo, alam nyo na ang diskarte. Alam nyo lang po yung regulation, pero yung ano po, diskarte, iba pa rin po yun. Kaya importante may lisensya pa rin po kayo. Kasi kahit pa paano ma-discuss po dun yung basic. May tinatawag tayong basic, amateur, di ba? Pro. Ay, hindi din ibig sabihin ng professional, pinakamagaling po. Professional po, binibigay po yun sa mga public utility drivers. Wow! So yun, ako rin po, non-pro lang po ako, no? Pero maraming, tawag doon? Code. So yun lang po muna siguro. Napaka-traffic po talaga. Kaya po tingnan nyo po, napaka-relax lang natin na nag-i-e-bike. Kasi nga po, kaysa ubos ng gasolina tayo sa ganyan. And sulit ang bawat trip pag nagpakarga ka daw ng gasolina yan. So sa akin mas sulit yung kuryente. Wow! Maganda pa yan, nakikicharge ka sa mga mall, no? I don't know kung magkakaroon na ng charge din yung mall, no? Siyempre, mataas din ang electricity, no? Kung marami na rin po yan. Yung dating wala naman nagcha-charge, di ba? So, ayun guys, yun lang po muna. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga ating event. Para tayo may mall tours, no? Ang lakas maka-artista pala ng ganun, ano? Pero hindi tayo, nasa stage lagi. Inimbitahan lang tayo doon. Nandun lang tayo sa area. So mall tour yan, ayos. So maraming salamat po. Ingat po kayo guys. Ayun, dinidikitan na ako ng kotse na to. Nandito naman ako sa gilid. Okay, ingat po kayo. Ayan, dagdag natin pala, sorry. Tungkol sa battery kanina pinag-uusapan natin. So ngayon, etong naka-lithium tayo, 83 kasi yung nito, full charge na naka-rest. So 83, ngayon po nasa 12 kilometers na tayo. Pagka naka-rest siya mga 79. So yan, mga 14 ang aking itinerary. Ayan, dito ang BFT. So yun, para update lang po, no, na pwede daw po ba sa EDSA, papunta tayo EDSA. Kasi manong relax na relax eh. Marami pong papasok, alas 8. Kayo po petics dyan. So yan, hindi ako nagle-level 3 masyado, mas malakas kasi sa battery yon. Hindi naman tayo kailangan magmadali at magmatulin. So 40 is enough para sa tamang ride lang. Gusto ko nga lang po talaga magpalit ng controller para mawala yung delay na to. Kasi yung delay talaga yung nakakabanas eh. Parang lalabas yung e-back mo eh. Ang bagal eh. Ayun. So sa mga naka-WSP, makaka-relate dyan. May delay, no? Yung iba po sabi, opo, totoo naman. Kaya nga nilagay yung brake sensor na yan para po sa safety.
Pero pagka po kayo nagmamainaw talaga kayo ng motor, wala naman pong delay dyan. Hanggat maaari po marangkada yan. Kasi pagka may delay po yan, pagka sa paahon, not unless di nyo po naiisip na nai-stress po yung hub ninyo, no? Yung hub po kasi kapag paahon, sabihin na natin kaya naman, pero hindi siya umatras, pero nakapiga ka na, umiinit na kagad yun, naglalak na kagad yun. Kung manikit, manikit, yun, naninikit. Kulit nitong UV Express. Check. Buka tayo, check. Ayan. So, ito na. Nakakanan na tayo pa kayo sa nav. Yes! So, pa-EDSA na po ito. So, bahala po kayo. Dahil kayo pa rin po yan. Kayo naman po gumagamit. Tapos po yung mga tinatanong po din ng iba kung ano po yung magandang ganito setup. Lahat po yan dapat po maayon sa inyong preference, no? Maring sa akin po ito yung kaya po ako nagbibigay ng tip. Nasa sa inyo po yan. Sa akin okay na po yung setup to na 310 ang shocks, no? Nasa sa inyo po kung gusto niyo pang mas mataas o gusto niyo mag-lowered. Kasi yung iba gusto talaga lowered eh. Kaya marami po akong kilalang gano'n, naglo-lowered ng mga motor. Binubutas pa dyan sa kaha na yan eh. So yun. So okay na ako sa tangkad nito. Tingnan nyo naman, baba tayo ha. Pakita ko lang din yung height. Ayan. So ayan, dito po talaga sa makakapag tayo eh. Pwede pa nga sumayaw dito eh. Joke lang. So ayan, sa tagal po ng stoplight dito, ayun, yun na may e-bike po dun na isa. Yung I think babae po siya. Ayan. Yung e-bike niya yung ano nga ba yun? Parang mid-drive ah. Oo nga, mid-drive ata yun. May pedal. Hindi, may pedal pala. Okay. Mga 350 watts po yun sa kanya. So yun po talagang literal na pwede siya sa bike lane. So yun po yung difference natin, no? Tayo naman tingnan nyo, halos magkakamukha na po yung natin, yung motor natin sa yung e-bike natin sa motor nila. Kasi alam niyo naman, magaling manggaya. Kaya ginaya po yung mga yan. O di pa pares po tayo na itsura. Low cost tawag nila. Imagine, wala pang 50,000 versus dun sa tigto 200,000 na Vespa, tapos bakal yung kaha, di ba? Ayun, so ayun na po muna. Hindi, sige, tatawid po muna tayo doon. Kaya lang tagal po kasi, no? Baka mainip po kayo. Ayun na, yellow na. Yellow ba yan? Orange. Pero alam ko orange talaga yan. Ayan. Yung MMDA po dati ganyan po, Metro Aid, no? Mausok. Ayan, so wala po, relax pa rin po ang paghuli sa mga e-bike na nasa kalsada. Not unless ikaw po ay 3 wheels, no? Pagka 3 wheels talaga, huliin ka dito. Alam mo naman takbo ng 3 wheels eh. Mabuli natin yung big bike. Dali! Pakita natin na kayang umabol ng mga bababang sisi sa mga malalaking sisi. Tapos kikwento natin yan na iniwanan natin yan. Panis. Joke lang po guys. Ingat po kayo, yun lang po, no?